kababayan, ma'am sir. This is Gam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is March 10 March 3 pa lang 2026 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Soler the shop sa may Soler Road, Tambo, Paranaque po yan, at dadalhin po natin sa may Lockheed Concord Village sa may Tambo, Paranaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon yan sa ating pagkaperya. Okay, ito lang, attorney. Yung naranasan natin pagtaas ngayon, pinapatupad ko ng mga kumpanya na is 190 sa gasolina, 120 sa diesel, 150 sa kerosene. Based on the $77 per barrel yata, kung daw nagkakamali, no? Na presyo po sa... 72 pa lang po yun. 72 pa lang. Kasama na ko yan. Ano yung worst case scenario, Attorney Abad, na pinaghahandaan po ninyo doon sa meeting kahapon? Ano yung price range na yun? Ang worst case scenario ay ito, pag wala akong actual supply disruption na permanent or less, yung not permanent, yung prolong. Ang talagang medyo malaki yan. Kasi sabi mga project na aabot ang 100, more than $100 per barrel. Hindi yung mangyari yun. Kasi malaki yun ang nagiging projection ng mga analysts. So for now, nasa 82 tayo. Medyo malayo-layo pa ng konti. Pero nakadepende ko talaga yan. Ngayon, temporary, parang masasabi ko na merong delay in the deliveries ng oil from the Middle East. Dahil maayaw muna ngayon yung mga shipping company doon sa Hormuz, no? Gulf of Oman at itong Strait of Hormuz. Kasi nga, nandiyan yung gulong. For now, sana magtapos agad yan para nakatuloy-tuloy ulit. Pag Iran lang ho ang isolated, halimbawa, after ng gulo, baka diretso na ulit yung shipping trade dyan sa area at na-isolate lang si Iran. Maliit lang po yun, 1.71 million barrels per day, around 1.61% ang global supply. Maliit po yun, hindi na ko tayo mamumulong din. Ang mahirap yung 16 to 17 million barrels per day na buong Middle East, dyan sa Gulf, yung mga Gulf State. So, dyan ho ang may problema, dumadaan dyan. Yan ho ang malakihan talaga at pwede ibang usapan mo. Yun ang sinasabi ko. Depende ko talaga ang maligid. Yan. Kung ay Iran lang o yung buong Middle East ang temporary na magkakaroon ng problema. Okay, ano lang, bago natin iwanan yung Strait of Hormuz, meron pa ba ibang lagusan? Wala ako. Wala na ibang daanan? Wala ako. Wala ako. Kasi yan, yung pinaka-adulo, nandun sa kaduluduluhan, is also, land max na po yan, Saudi at So very dependent pala tayo sa Hormuz, sa Strait of Hormuz. Diyan mo talaga yan. Ang the only country probably outside the ocean strait is
2 months. So, yung sabi niya, United Arab Emirates, dadaan din po doon. Attorney Abad, kung halimbawa ang worst case scenario ay wala nang lumusot kasi sa ngayon daw, bagamat walang official declaration na sarado ang Strait of Hormuz, Attorney Abad, about 70%, bumaba sa 70% yung flow ng ship coming out of Hormuz, na palabas ng Hormuz. Ngayon, kung sa worst scenario na masara yan, saan tayo kukuha ng supply? Yun po ba ay napag-isipan ng gobyerno? Kasi ang supply natin ay hanggang 50 days. At most, 28 days LPG. Opo. Other supplier, for example, Russia, suppress ang ano yan, ang export yan. Naalala ko nung maabot ka na ng 10 million to 11 million barrels per day. Ngayon, they're down to 8 million. Dahil nasa problema nila sa Ukraine conflict. Pwede yan, increase, ano, kasi wala namang gusto yung Russia pag gusto mong bumili sa kanya. So, Ibenta niya. So, mga around 2 million may madadagdag sa US, probably medyo mataas na talaga yan. Tingnan na lang natin, granted, baka may kaya pa siya na additional 1 million, halimbawa. Of course, Canada, South America, especially Brazil and Venezuela, nakabalik na sa Venezuela, at of course yung Africa, maraming yan. Kaya lang, yung agarang pagkawala ng 16 million, 17 million, yan you're saying na nawala na yung more or less down to 70%, 30% of that. Siguro maapektuhan. So yun o ang kukos ng pag-increase ng price. Okay, so at kung halimbawa magpunta tayo ng Russia, US, Canada, Africa, mas mahal po ang magiging supply natin kung dito tayo didepende sa ibang sources kumpara sa Middle East. Of course, kasi itong ang layo talaga ng Europe na ang kukuhunan mo. Sa shipping pa lang ang layo. At the same time, dahil biglaan ang dating ng demand mo, magiging spot price siya. So, ayaw mo namang mag-term ng mga long-term o short-term. Kasi anytime soon pa, baka mababalik. Usual na pinukunan nitong Asia refinery, like China, Japan, Singapore. So, yun mo ang sitwasyon, mamahal ang shipping. At the same time, masasabi daw sa spot price. Pag tumingin sila na medyo nagmamadali ka, medyo itataas ang price. Oo. So sa ngayon, ang pinapayo na ng gobyerno sa aming lahat, ng publiko, magtipid na kayo sa konsumo sa enerhiya. Most likely meron mo mag-deliver kasi marami namang inventories yan on ready, dahil nga sa tinignan namin inventories, may mga on water na, sabihin nasa mga parko na mga almost 1 billion barrels of oil. At hindi naman i-access yan sa mga trader, yun nga lang, Ma'am Weng, sa price talaga ang ating dapat. Presyo talaga, presyo. Kailan po magti-trigger yung mga mechanism na binanggit nyo kanina, yung discount at saka yung staggered pricing? Kayo ba napag-uusapan nun sa Department of Energy na i-recommenda na repasuin ang batas para po tanggalin muna in the meantime yung po excise tax na tulong po sa magpapababa po ng inflation? Pero hindi pa po sabihin na yan. Si Joel po ito, si Joel po ito. Magkano tayo IDC? Ha? Kailangan ng operational development. Kasi the revenue stream po yan at kailangan mong Naiintindihan po natin yung attorney, pero on the part of the Department of Energy, siyempre, tatanungin kayo i-recommenda nyo ba na sige, repasuin muna natin ang batas para makatulong at hindi... Yan mo ang component sa hindi na control sa government. Kaya lang, sa kapag-pinuho yan, na kailangan pag-isapan sa other. Hindi mo isolate. Okay, sige. Attorney Abad, makinig ka. Salamat ha. Thank you. Si Attorney Rino Abad, Kapuso ng Oil Industry Management Bureau. Yung pala, computation, Joe, na every $1 US dollar equals na ang sa presyo. Pero yung kasalukuyang presyo natin ngayon, tinaas po yung piso 90
Drop off po. cost na tinatawag. Kaya nga. Lockheed 13. Sinasabi niya, i-multiply mo na lang kung $10. Lockheed 13 drop rate. Hindi malayong 5 piso ang itaas sa susunod na linggo. God, huwag naman po Per dito, Lord. liter, per liter. Ano nga, saka mabigat. kaya ko inufili yung discount. Meron pa lang para sa private, pero para wala akong nakikita na gasoline station na nag-o-offer sa privado na sasakyan ng discount. Ang meron lang talaga para sa mga pampublikong sasakyan. Correct, oo. Siguro pang worst case scenario yung pati sa private meron. Meron naman na nagbibigay ng discount sa privado. Ay, meron ba halimbawa May miyembro ka mga ng tayo, isang ano? may mga tayo ng mga kumpanya. Yes, oo. Doon sa mga gasoline station. Kaya lang, magbubulot ka rin eh. Kung kaya nila magbigay ng discount, halimbawa sa gasolina, per liter is 4 pesos ang discount. Sabi mga kausap ako. Laki pala ng markup nila. Mga pagbabala nila. So, ito na sa akin, Weng, kasi ano to eh, haba ito eh, tatagal ito eh. Kinakailangan lang talaga kung huwag na natin, huwag na ho natin isang kalam po yung batas. Kasi sinasabi nila, may batas yun. Ayusin natin. Eh, ganito lang naman yun. Pwede Kung kailangan nga ng amyenda ng batas, utos na naman ng presidente yung trabahuhin nila. Ayun o. Sa mga mambabatas. Pangalawa, kapag pwede namang gumawa ng kautusan ng presidente, hindi mababiolate ang batas o hindi niya malalabas ang batas. Kasi, huwag na natin ipakalan at ikota natin ng issue, pero kung talagang tutulungan ko ang tao sa krisis, sa panahon ng krisis, walang dapat ginagamit ang dahilan ng gobyerno. Walang dapat dahilan. Wala pa kayong ano dyan, Kung gusto, maraming paraan. 50 kulang tong ano ko dito. Puro buo. Alam mo, Weng, ano yan eh. Sa akin, T30 to. dalawang issue rito. Sige. T30 Patagalin natin ito, tumaas ang presyo ng gasolina, may problema tayo sa inflation. Siyempre, hingi ang tao ng Baka may, yung mga kasama niyo po, baka may T30 lang po. pinakamainam na gawin siguro, baka Yung kasama niyo po. magkano mawawala kung tatanggalin na excise tax? Excise tax, yung pre yung mismo sa gasolina, Oo. 10 pesos. Okay? 6 pesos per liter sa diesel. Per liter ang usapan dito. Oo, pero Tapos 5 pesos per liter ng kerosene. sa pangkalatan, magkano? 280 Nasa billion 280 billion. Noong 2024 yun, yun ang projection at that time. projection. Okay, Wala okay. mo. Yun ang kinikita. Alright, sige mamaya, mahirap kasi may mga mathematics ano po ito eh. Tanongin niyo na lang po yung mga kasama niyo kasi ito lang mo, T30 lang po. Wala na, pumasok na yun sila. Natin yan, ha? Oras po natin. Oo nga po, ano mo Radyo gagawin? na, ha? Hindi na tayo mag-ito. Oo. Wala po akong wala tayong mapagpalitan dito. Mga kapuso, kapag buhay ang nakataya, hindi ba dapat ay maging maingat tayo sa ating mga pinipili? Kaya naman pagdating sa gamot at vitamins, Lugi hindi kayo mo. pwedeng doon lamang tayo sa mura, Wala na, pero din ako hindi mapapalitan. sigurado sa quality. Tandaan, ang kalusugan, lalo Wala na ba ng talagang ating ano yung pamilya, mga kasama ay niyo? mahalaga. Pumasok Kaya, na yun. paalala ng Unilab, piliin na may quality. Yung gawa ng mga Kulang ng totoong 20 eksperto na. sa gamot at chinek ng paulit-ulit para sigurado kang tumatala. Sorry mama. Safe, pero At sulit. anyway, Kapag kalusugan advance ang Merry pinag-usapan, Christmas po. dapat Unilab quality. Kung tayo Kaya so, na-drop na natin sila. pero teka lang. Hindi kasi sila nag-anda ng Malayo. Sakit. Ang 20 lang yakap din ng naman yun. PhilHealth, programa ng gobyerno. tayo magagawa. Pare-pares ang tao. Ayun, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuna po natin sila. I mean, na-drop na natin sila. Babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. I mean, gagawa na po natin ng ano ba yan? Gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paano po?